Noong July 29, 2024, naiulat na nawawala si Pearl Joy Galvez matapos hindi makauwi mula sa eskwelahan. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natagpuan ang kanyang katawan sa isang tubuhan sa La Carlota City noong August 14, 2024. Ang kanyang katawan ay nasa advanced state of decomposition at may mga palatandaan ng matinding pisikal na trauma. Si Pearl Joy Galvez ay isang 15-year-old na estudyante mula sa Bacolod City, Negros Occidental. Siya ay isang grade 10 student sa Sumag National High School. Kilala siya sa kanyang masayahing personalidad at dedikasyon sa pag-aaral. Bago mangyari ang trahedya, si Pearl Joy ay isang masayahin at masipag na estudyante. Aktibo siyang nakikilahok sa mga gawain sa eskwelahan. Marami siyang mga kaibigan na nagmamahal at humahanga sa kanya. Siya ay palakaibigan at laging handang tumulong sa kanyang mga kaklase. Nakatira siya kasama ang kanyang inang si Jennifer at ang kanyang stepfather na si Rene Naces. Bagamat may mga problema sa kanilang tahanan, si Pearl Joy ay nanatiling matatag at masayahin. Tulad ng maraming kabataan, ang dalaga ay may mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Nais niyang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Mahilig siyang mag-aral at magbasa ng mga libro. Isa siyang masipag na estudyanteng laging nag-aasam ng matataas na marka. Aktibo rin siya sa extracurricular activities sa eskwelahan, kabilang ang mga sports at iba pang mga school events. Ang relasyon ni Pearl Joy sa kanyang amaing si Rene Naces ay puno ng komplikasyon at trahedya. Si Rene Naces ay naging amain ni Pearl Joy matapos siyang makipagrelasyon sa ina nitong si Jennifer Galvez. Sa simula, tinanggap ni Pearl Joy si Naces bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagiging bahagi ng pamilya, inamin ni Naces na minulitan niya si Pearl Joy noong ito ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding trauma kay Pearl Joy at naging bahagi ng mga ebidensyang isinumiti laban kay Naces. Bagaman inamin ni Naces ang pangmumulestya, itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa pagkamatay ni Pearl Joy. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa krimen at hindi niya alam kung sino ang responsable sa pagkamatay nito. Ayon sa autopsy report, lumabas na nagtamo ng maraming sugat sa katawan si Pearl Joy, kabilang ang kanyang ulo, liig, dibdib, tiyan, baywang, braso at binti na nagpapahiwatig ng matinding pambubugbog. Sa investigasyon, natuklasan ang katawan ni Pearl Joy noong August 14, 2024 sa isang tubuhan sa Barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang advanced state of decomposition bandang 6:30 ng umaga ng mga magsasakang nagtatrabaho sa tubuhan. Agad nilang iniulat ang kanilang natuklasan sa mga otoridad. Ang La Carlota City Police ang unang rumisponde sa lugar. Si Jennifer Galvez, ang ina ni Pearl Joy, ang nagpositibong kumilala sa kanyang mga labi sa pamamagitan ng mga damit na suot ng kanyang anak. Para makahanap ng mga impormasyon, ang Bacolod City Police ay nakahanap ng CCTV footage mula sa iba't ibang lugar upang matunton ang mga galaw ng dalaga bago ito mawala. Sinuri rin ng mga investigador ang cellphone ni Pearl Joy upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang mga huling komunikasyon at galaw. Si Jennifer Galvez, ang ina ni Pearl Joy, ay nagsampa ng kaso ng panggagahasa laban kay Naces. Ang testimonya ni Jennifer kasama ang mga pahayag ng iba pang mga kamag-anak na sinabihan ni Pearl Joy tungkol sa pang-aabuso nito sa kanya ay mga mahalagang piraso sa kaso. Dumating si Jennifer Galvez sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kung NBI Bacolod District Office bandang 2:00 ng hapon noong September 25, 2024. Pinagtibay ni Jennifer ang kanyang kahandaang tumayo bilang saksi laban sa kanyang live-in partner kasama ang mga kamag-anak na ipinagkatiwala ni Pearl Joy ang tungkol sa mga episodes ng pangmomolestya sa kanya. Ito ay ayon sa NBI Bacolod. Sa kasalukuyan, si Rene Naces ang pangunahing sospek sa kaso ni Pearl Joy Galvez. Gayunpaman, may mga indikasyon na maaaring may iba pang sangkot sa krimen. Ayon sa NBI, patuloy silang nangangalap ng ebidensya upang masuportahan ang kasong murder laban kay Naces. May impormasyon na 2 hanggang 4 na katao ang maaaring sangkot sa pagtapos sa dalaga. Gayunpaman sa ngayon, wala pang tiyak na pagkakakilanlan ng iba pang posibleng pinaghihinalaan.
Ang mga investigador ay patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang lahat ng sangkot sa krimen. Maraming magagandang alaala ang iniwan ni Pearl Joy sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang kanyang masayahing personalidad at pagiging matulungin ay laging maaalala ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ang mga detalye ng kanyang buhay bago ang trahedya ay nagpapakita ng isang batang puno ng pangarap at potensyal. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking kawalan hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang komunidad. Ang kanyang kaso ay isang malungkot na paalala ng pang-aabuso at karahasan na nararanasan ng ilang kabataan. Ang patuloy na suporta ng komunidad at ang determinasyon ng kanyang pamilya ay nagbibigay pag-asa na makamit ang hustisya para kay Pearl Joy. Ang komunidad ay nagpakita ng matinding kalungkutan at galit sa nangyari sa kanya. Maraming vigil at memorial ang isinagawa upang magbigay pugay sa dalaga. Ang mga tao ay nag-organisa rin ng mga fundraising activities upang matulungan ang pamilya ni Pearl Joy sa mga gastusin sa legal at iba pang pangangailangan. Ang komunidad ay patuloy na nag-aabang ng mga bagong balita tungkol sa kaso at umaasa ng hustisya para kay Pearl Joy. Ang suporta ng komunidad ay mahalaga sa pagpapanatili ng atensyon sa kaso at pagtiyak na ang lahat ng sangkot ay mapapanakot. Sa ngayon ay patuloy pa rin po ang investigasyon at ang aming pakikiramay ay para sa pamilyang nawalan at nagdadalamhati. Naway makuha ni Pearl Joy at ng kanyang pamilya ang hustisyang nararapat para sa kanila.